ang kalakasan namin, malalapitan at kaligayahan. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo at sasamba sa'yo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw aming Diyos, ang kalakasan at kaligayahan. Ikaw ang kalakasan namin, malalapitan at kaligayahan. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo at sasamba sa'yo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw aming Diyos, ang kalakasan at kaligayahan. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo at sasamba sa'yo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw aming
Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Isang programa na naglalayong dalhin ang pag-asa, biyaya, pag-ibig at kaligtasan handog ng dakilang Diyos sa bawat isang sa Kanya ay sumasampalataya. Jesus is Coming Again program. Si Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, kumanda kang siya ay salubungin. Inyong makakasama at mapapakinggan Evangelist Cesar Diaz-Dizon Jr. sa ating Jesus is Coming Again program. Isa pong magandang umaga, tanghali, hapon o gabi. Ang pagbati po na ating ipinaabot sa lahat ng ating mga kapatid at mga kaibigan na kung saan po ay patuloy na sumusubaybay sa ating pong programang lumalaganap sa tulong at biyaya ng Panginoon. Ang ating pong Jesus is Coming Again Media Ministry. Welcome at welcome po ang lahat ng ating mga kapatiran, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang Diyos po ng langit ang magpala nawa sa inyong lahat mga kapatid at patuloy pong magpala sa bawat isa sa atin. Akin pong pinasasalamatan ng ating pong mga early birds, bagamat hindi ko po maagang nabuksan ang atin pong cellphone. Ano pa't hindi ko kaagad nakita kung sino po ang pinakauna. Anyway, mauna man o mahuli kayo mga kapatid, lahat po po kayo ay welcome na welcome sa ating pong Jesus is Coming Again Media Ministry. Akin pong pinasasalamatan kayo sa inyo pong patuloy na pagsunod, paglingap sa ating pong programang lumalaganap sa tulong at biyaya ng Panginoon. Sa ating pong panimula, tayo muna po ay mananalangin. Dakila namin Diyos na nasa langit, nagpapasalamat po kami sa inyo sa karapatang inyong pinagkaloob sa amin. Muli kami makapag-aral ng inyong mga dakilang salita. Tulungan nawa inyo kami, Panginoon, at salamat ng marami sa katalinuhan, karunungan at kaalaman ninyo pong pinagkaloob sa amin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, meron pong isang magandang katanungan mga kapatid na ipinagkaloob po dito sa atin at ito po yung ating bibigyan ng buhay at kasagutan para po hindi naman po makapagsabi yung mga nagpadala ng mga katanungan. Pasensya lang po yung iba mga kapatid ha, hindi ko po kaagad masagot lahat sapagkat sobra pong dami nito mga kapatid. Sa akin po ngayon may mga 60 questions pa pong naandito pero bibigyan po natin to ng kasagutan mga kapatid. So kung sino pong nauna, siya po ang ating bibigyang unang paglilingkod. Okay. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Ang ating pong topiko ngayon ay patungkol po dito sa Roman Catholic doctrine na si Maria daw ay nanganak ng Diyos. Ito mga kapatid, natatakot ako sa doktrinang to eh. Ang tao ay nanganak ng Diyos. Ano ba mangyari yan? Sige, atin po yung pupuntahan maya-maya. Ano po ba ang sabi ng Biblia tungkol sa bagay pong ito? Okay? And then si Maria ay walang orihinal na kasalanan. Ibig sabihin, lahat ng mga ipinanganak galing po kay Adan at Eva, lahat yung nagkasala, liban lang kay Mary. So si Mary po ay wala pong kasalanan. Wala pong sala siya. Buhat nung siya ibinuntis. Yung nagbuntis sa kanya makasalanan. Pero siyang ibinuntis, walang kasalanan. Paano ba nangyari yan? Then pagkatapos nito si Maria namatay, yung kaluluwa niya kinuha ng langit, pero nung siya nalibing, nung patay na, dinala din siya ng langit. So, bodily at saka soul, siya po ay dinala sa langit. Then, siya po ay sinasamba o dinadalanginan. Totoo po ba ito? Yan po mga kapatid, ang ating pong sama-samang pag-aralan ngayon pong umaga sa dako po ng Pilipinas, sa Visayas, Mindanao at Luzon at sa buong Asia. Atin po mga kapatid, pinag-aralan nung nakaraan ang patungkol po naman sa search for truth. Na meron pong ako'y naniniwala, I believe na siya po ay sincero o sila sincero sa kanilang mga katanungan. Paano po daw matagpuan ang tunay na kaligtasan sa napakagulo ng sanglibutan ito? Totoo po mga kapatid, kahit ako, kung magbabasa lang ako sa mga messages, mga text ng mga tao, mga kapatid, yung debatihan nila, yung away nila. Kahit ako nga, sa totoo lang, ayaw kong makipagdebate kasi ako naguguluhan eh.
Noon na, okay yan, hilig na hilig ko yan, gustong gusto ko yan. Pero mga kapatid, bandang huli, parang nawawalan na rin po ako ng gana kasi kahit ano pang debate mo sa mga taong ito, hindi naman makikinig sa iyo. Mabuti pang ganito, ang makinig, mabuti ang hindi, okay lang. So atin pong pinasasalamatan ang mga nag-comment, pero yung po mga nag-comment mga kapatid at sila po'y nagdidebatehan na sila na rin po mismo ay nag-aaway, nagmumurahan na, hindi na rin po maganda yon. Mga kapatid, kung Biblia at Biblia lang ating pasalitain at pag-aralan Biblia, hindi po kailangan tayo ay yung bang iba tulad ng iba ng lalait, mukha kang satanas, mukha kang unggoy, hindi na rin po maganda yon. Kasi kahit gaano pa katotoo yung sinasabi mo, pagka ganyan ang sinasabi mo na rin, ay hindi na rin magmumukha. At hindi lang talaga di magmumukhang totoo, talagang hindi katapa, hindi dapat yan. Okay? So, God bless po sa inyong lahat mga kapatid. Now, balikan natin to. Roman Catholic doctrine. Si Maria ay nanganak ng Diyos. Totoo po ba ito mga kapatid? Pwede ba ang tao manganak ng Diyos? Pwede ba ang Diyos ipanganak ng kanyang nilalang na tao? At hindi lang basta na tao ha, kundi makasalanang tao. Ano ba ang turo ng Biblia? Ang Diyos nagkatawang tao, ipinanganak sa bilang tao o ipinanganak siya bilang Diyos mula sa sinapupunan ni Mary o ni Maria? Atin pong tingnan ng Biblia mga kapatid. Ang atin pong pagpupuhanan ng atin pong pagbabasihan, ng atin pong pag-aaral ngayon, ay galing po mga kapatid sa isa pong website ng Catholic Church. Eternally Catholic, Educating for Eternity. So, itype nyo mga kapatid ito, lalabas ito agad. So, nandyan po ang mga doktrina ng Iglesia Katolika. Di lang po yan. Meron din pong Dynamic Catholic, Be Bold, Be Catholic. So, mga kapatid, sa isa din pong website na ito, makita mo dito what Catholics believe about Mary. So, ang believe nila about Mary ay ito. Meeting people where they are, leading them to where God calls him to be. Catholic doctrine regarding Mary can be summarized in the following teachings. So, ang doctrine po nila tungkol kay Mary, malawak po ito. Pero isa-summarize itong mga kapatid sa 4 na mga punto. Number 1, Theotokos. Anong ibig sabihin nito? This is a Greek to Greek word na ibig sabihin ay Mary is Mother of God. Tingnan niyo mga kapatid. Siya ay Mother of God kasi ang ipinanganak niya God. Okay? Number 2, perpetual virginity. Ibig sabihin buhat sa panimula hanggang tapos ng buhay niya, virgin pa rin siya. So si Mary daw, Mary was a virgin. 3 stages ito mga kapatid. Si Mary ay virgin before nanganak, during sa pagbubuntis, at pagkatapos ng siya nanganak, birhen pa rin siya. Kaya nga ang tawag perpetual virginity. Mga kapatid, honestly, ako po ay merong malaking respeto, paggalang, bakit hindi? Kay Mary, sapagkat siya ay instrumentong ginamit ng Diyos upang maihayag at maipanganak ang Panginoong Hesukristo sa lupa pong ito. Pero kung dagdagan ng doktrinang gawa ng tao at wala sa Biblia, siyempre naman, ang salita ng Diyos hindi pwedeng sasalaulain yan. Ang sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos. Huwag mong dagdagan. Number 3, Immaculate Conception. Anong ibig sabihin ng Immaculate Conception mga kapatid? Buhat nung siya ay binuntis ng kanyang nanay at nung siya ay pinanganak, wala siyang kasalanan. Ito ay direktang head-on collision ito. Sinabi ng Biblia. Sabi po ng Biblia, lahat ay nagkasala. Hindi po sinabing exempted si Mary. Sa kanila, lahat nagkasala na, si Mary lang ang hindi. Okay? Number 3. Ang number 4 ay assumption. Ito po yung bodily and soul, si Mary ay dinala sa langit. Gaano po ba ito katotoo mga kapatid? So ito pong sinabi nila.
Mary was taken body and soul into heaven. Mary is viewed by Catholic as having a unique dignity among saints. The veneration of Mary is a natural consequence of Christology. The assumption, pag sinabing Christology, study about Christ. The assumption of Mary is a Catholic doctrine of faith. So ito mga kapatid, itong pagpunta ni Mary sa langit, doctrine lang po ito ng Catholic. Okay? Na wala talaga ito sa Biblia. Stating that Mary, the mother of Jesus, was assumed or taken up, body and soul, into heaven at the end of her life. So saan ito makita? Sa Dynamic Catholic. I-click lang po ninyo ito mga kapatid, lalabas na po. Sampulan ko kayo ha, baka sasabihin nyo gawa-gawa na naman natin to. So ating titinan mga kapatid. Ito po. Ito tinype ko, Roman Catholic Doctrine of Mary, the Mother of Jesus. Pagka yan mga kapatid, i-enter mo, ito ang lalabas. Yan. Yung tatlo. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. Theotokos, Mary is the Mother of God. So, i-click lang ninyo ito mga kapatid. Kahit ito, itong mga may number na ito. Ayan o, First Century Catholic Evangelization.org, Catholicism. Ito namang number 2 dito, pwede mo rin ilagay, same din po ang source. Kung ilagay mo naman dito sa number 3, ang source ay Why do Catholic Believe About Mary? Makita mo naman ito sa eternalcatholic.com. So kung inyong i-click itong First Century Catholic, lalabas ngayon ang doktrina about Mary. So 21st Century Catholic Evangelization. So ito mga kapatid ay pinalabas noong October 29, 2021. Ang kanya pong pinakahuli. Actually mga kapatid, kung ako pong titingin dito, napakalaking problema to eh. Tingnan nyo. Ang sabi po dito, Mary has been one of the most influential women in history. But her influence on the Catholic Church is often overlooked. Although she died more than 1,400 years ago. Isipin nyo mga kapatid, si Mary ay namatay 1,400. Kahit sabihin mo pang 1,500. Si Mary po ay nasa 1st century lamang. Okay? O kahit sabihin mo pang 2nd century. O kaya sabihin mo mga 120, 150 na siya namatay. Malayo pa rin. Bakit? 1,400 lang ito eh. Kung tayo po ay nasa 2,000 years na po ngayon, 600 years ang missing dito or 500 o 400 years. Napakalayo po mga kapatid. Anyway, yan po ang kanilang doktrina eh. So, atin pong pupuntahan ito. Isa-isahin natin tong Doctrine of Mary. Okay. Basta ipinakita ko sa inyo kung saan po nanggaling, ito pong ating pag-uusapan. Kasi ang iba nagsasabi na wala naman daw mabasa, ayan, akin dinirekta na sa inyo para kayo na mismo ang makapagsabi at kayo po na rin mismo ang makapag-aral. Isa-isahin natin. Number 1, si Mary mga kapatid ay napakahalaga sa Iglesia Katolika. Alam nyo, kung atin pong titinan, ayoko na pong i-discuss muna na bakit meron siyang nanay tapos anak. Sa Egyptians, meron din ganyan. Sa mga Sumerians, meron din ganyan. Sa mga Romans, meron din ganyan. Babylonian, meron ganyan. Egyptians, meron din ganyan. Mga Greeks, meron din pong ganyan. Mga Mesopotamian people, meron din pong ganyan. Si Mary, the same story. Si Mary, mga kapatid, ay marami pong dugtong-dugtong itong mga aral. Pero gusto ko na lang po munang mag-straight doon sa tanong na pinadala sa atin. Ang tanong po dito, how many times do Catholics pray to Mary? Ang sabi nila si Mary daw hindi pinagpiprayan. Mga kapatid, huwag na po ninyong itago yan. Maraming mga tao, manalangin ka ng 3 Hail Mary, manalangin ka ng 3 Hail Mary. Ito, sinabi mga kapatid mismo, ito, the Hail Mary is a traditional Catholic prayer asking for intercession of the Virgin Mary. Ano sabi daw? Sila nanalangin at humihiling sa pagpapagitna ni Virgin Mary. Paano manalangin? 3 Hail Marys each morning, when you wake up, and each night before you sleep. Kita mo? Nananalangin ka sa umaga, sa iyong pagising 3. Okay? Bago matulog, 8. Tama nito? When you wake and each night before you sleep. Ganun din. Kung ano sa umaga, pero bago ka matulog, ganun din manalangin ka. May Hail Mary pa din.
Tapos sasabihin ninyo na, kami naman nananalangin sa Diyos, hindi naman kay Maria. Ay, anong gagawin mo dito? Nandito ito ngayon, mga kapatid, sa tinatawag nating online na Catholic doctrine na atin pong makikita at mababasa. So malinaw talaga na si Mary ay kanila pong niluluhuran, kanilang sinasamba, at kanilang dinadalanginan. Alisin na lang natin yung samba, mga kapatid, pero hindi ka pwedeng manalangin at humingi ng tulong sa kapwa-tao na inakala mong banal na katulad ng ganito. So si Mary kahit kailan ay hindi po dinadalanginan ng mga apostoles. Tandaan po ninyo yan. Narito po ang kasaysayan ng kapanganakan ni Jesus Christ. Matthew 1:18. Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-asawa kay Jose, bago sila magsama, ay nasumpungan siya ay nagdadalang tao sa pamagitan ng Espiritu Santo. Hindi ito naintindihan ni Jose noong umpisa. At si Jose na kanyang asawa, palibhas ay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang humiwalay siya ng lihim. Ito naman nangyari na nagpakita na naman yung anghel sa kanya. Datapat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay Espiritu Santo. Sa Espiritu Santo, 21. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Okay. So sa kwentong ito, malinaw na ipinaliwanag kay Jose ang patungkol sa pagkabuntis, ang pagpinagbubuntis ni Mary. Natandaan niyo ito'y lalang ng Santong Espiritu. Now, may tanong ko sa inyo, si Maria ba ay kabilang sa bayan ng Diyos? Kung ang sagot mo hindi, kawawa naman si Mary. Of course, kabilang sa bayan ng Diyos. So kung kabilang sa bayan ng Diyos, itong sinabi sa talatang 21, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaya si Maria ay membro sa bayang Israel, isa siya sa may mga kasalanan. So kung sasabihin natin na si Maria ay walang kasalanan, ito po mga kapatid ay malaking kabalintunaan. Head-on collision ito sa sinasabi ng Biblia. Kaya nga po sinasabi sa atin ng kasulatan, sa talatang 22 ay ganito, at mangyari ng lahat ng ito'y upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga propeta, lalo na si Propeta Isaiah. Narito ang dalaga ay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanila ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. At nagbangon si Jose sa kanyang pagkatulog at ginawa niya ayon sa pinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon at tinanggap ang kanyang asawa. So mga kapatid, doctrine number 1 na atin pong i-discuss. Number 1, Mary is the mother of God. Kasi ang kanya dang ipinanganak ay Diyos at si Maria ay nanganak ng isang Diyos. She is the mother of God. Alright. Ayon po sa 21st century CatholicEvangelization.com, ito'y pang 101 discussion nila. What does the Catholic Church believe about Mary? Pakinggan niyo mga kapatid. The Catholic Church now venerates her as Saint Mary, Mother of God, through whose intercession the faithful are guaranteed to be accepted into heaven. Kita niyo, kung manalangin ka lang kay Maria, guaranteed ka na tatanggapin ka ng langit. Kaya ang dami talagang nananalangin kay Maria, higit pa kaysa kay Panginoong Hesus. Each year, thousands of Catholic pilgrims travel to Mary's tomb in Jerusalem, where they pray. Kita nyo? Sasabihin ninyong hindi dinadalanginan si Mary? Mali. Dito pa lamang mga kapatid sa Catholic doctrine, mabasa mo na where they pray. Tapos, umaawit sila, sing songs, and light candles, nagsisindi ng mga kandila to honor Mary's memory.
Kaya yung mga nagtatanggi at nagsasabing hindi daw ka dumadalangin kay Maria, kay pagtanggi na lang po yun. Bakit mo pakilalanin si Maria? After all, itanggi mo lang din. Hindi po maganda yon. Number 2, anong ibig sabihin ng Theotokos, God-bearer? Pakinggan nyo. Mother of God. One of the rules of Mary in the Catholic Church. So, ito ang rule ng Mary sa Catholic Church. As Mother of God, according to the Catholic Church, Mary is the mother of the Son of God, God the Son, Jesus Christ. In other words, Mary became the mother of God. The Catholic Church, in its official teaching, has always considered Mary to be Theotokos, meaning literally, God-bearer. So sa tiyan niya, siya ang nagdadala. Literally, ang ibinubuntis niya, Diyos ang kanyang dinadala sa kanyang sinapupunan. Tapos ipinanganak ang Diyos. Kaya dito tayo mga kapatid napapahiya sa mga Muslim. Bakit? Sabi niya, kahit kailan hindi pwedeng ipanganak ang Diyos. Tama naman. Si Jesus Christ sa lupang ito, hindi siya Diyos, kundi siya'y tao. Ipinaglalaban ko po yan mga kapatid sa mga iglesia ni Cristo Manalo na hindi naniwala sa kadyusan ni Cristo. Si Cristo, nung ipinanganak siya sa lupa, siya po ay hindi Diyos. Siya po'y tao. Kasi kung ang tao ipanganak ang Diyos, non-biblical po yan. Kalawa, kung ang tao manganak ng Diyos, liban ang di nakatala sa Biblia, imposible yan. Ikatlo, walang talata sa Biblia na ang ipapanganak ay Diyos. Ang ipapanganak ay tao. Hindi natin inaalis ang katotohanan na si Jesucristo, una, sa kalagayan, Diyos, sa kapanganakan o sa kapahayagan, siya'y tao. Kaya si Maria ay hindi po siya ina ng Diyos. Ang kanyang ipinanganak, tao, hindi Diyos. Okay? Kasi mga kapatid, mabasa natin yan mamaya, na kung ang tao ay naniniwala na si Jesucristo ay hindi naging tao, sabi ng Biblia, Antikristo yan eh. Tingnan natin. Tuloy natin ha. Itong sinabi ng Isaiah 7:14, narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. 9:6 ng Isaiah, sapagkat sa atin isang batang lalaki ay ipinanganak at ang pamamahala maatang sa kanyang balikat. Kung atin pansinin mga kapatid, hindi po natin itinatanggi na si Kristo Jesus ay Diyos. Kaya nga po atin niyang ipinaglalaban. Pero nung sa kapahayagan, sana maintindihan nyo, pero ngunit datapwat, nung ipinanganak siya at lumabas sa sinapupunan ni Maria, hindi po siya Diyos. Siya po'y tao. Kaya nga nagkatawang tao. Therefore si Maria, hindi nanganak ng Diyos. Ang kanyang ipinanganak, tao. Noong tao ang kanyang ipinanganak, therefore hindi siya ina ng Diyos na ipinanganak. Siya po'y ina ng isang tao ang kanyang ipinanganak. Kaya nga sabi nga ng anghel, si Maria ay magdadalang tao. Hindi sinabing si Maria ay magdadalang Diyos. Tama naman din yung Iglesia ni Cristo, kalahating totoo lang. Bakit po? Kasi si Cristo tao sa kanila, which is true naman. Pero bago siya naging tao, ano at sino siya? Sa kalagayan, siya Diyos. Pero nung ibinuntos siya ni Maria, hindi siya Diyos. Nung ipinanganak siya ni Maria, hindi siya Diyos. Nung ipinako siya sa krus, hindi siya Diyos. Nung inilibing siya, hindi siya Diyos. Tao siyang katulad natin. Therefore, ating kinokorek na ang ibinubuntis ni Maria, hindi Diyos, kundi tao, kasi nga si Kristo ay nagkatawang tao. At nung nagkatawang tao, ay hindi Diyos, kundi tao. Sana po malinaw sa inyo yan. Sinabi ng anghel, at sinabi magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal ng Panginoon, ang Panginoon.
ay sumasa iyo. Maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mong kanyang pangalan, Jesus. Nagbigay na agad ng pangalan kung ano ang pangalan ng ipapanganak na bata. So mga kapatid, tinan po ninyo, sabi po ng ikalawang Juan 1:7, many deceivers, marami pong mga taong mapanlinlang, have gone out over the world. People who do not acknowledge, ibig sabihin, ang mga taong hindi kinikilala that Jesus Christ came as a human being. Kung hindi natin kilalanin na si Kristo pinanganak at dumating dito sa lupa bilang human being, bilang tao, such a person is a deceiver and the enemy of Christ. So kung sabihin mong si Kristo ipinanganak ng taong si Maria bilang Diyos, ay mali na yon. Dito mga kapatid, Good News Bible, Catholic Bible to ha, for many deceivers are entered into the world to confess not. Ito yung mga taong hindi nag-confess, hindi nag-acknowledge, hindi kumilala. To confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is an deceiver and antichrist. So dito ating mababasa mga kapatid, na ang taong hindi naniniwala na si Kristo ipinanganak sa laman, antichrist ito ayon sa Biblia. Sa Tagalog, ito ang pagkasabi. Sapagkat maraming mandaraya na nagsisilitaw sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang mga hindi nagpapahayag. Hindi sila nagpapahayag na si Jesucristo ay naparito na sa laman. Ito ang Antikristo. So ang ipinanganak ni Maria, laman. Ang ipinanganak ni Maria, tao. Hindi po siya nanganak ng Diyos or ipinanganak na Diyos na tao. Kundi 100% tao siya. Hindi po natin mga kapatid nininigate or hindi po natin hindi sa di kinikilala ang kadyusan ni Kristo, kinikilala natin. Ang atin lang kinokorek po dito na si Maria ay nanganak ng Diyos. Pag sinabi mong si Maria ay nanganak ng Diyos, minamali mo na ang Biblia. Lalo na kung sabihin mong siya ay ina ng Diyos, mali na naman. Ang sinabi ng Biblia, si Kristo Jesus ay pinanak, hindi Diyos kundi tao. Number 2, okay? Mga kapatid, pwede bang mag-message kayo sa akin kung malinaw po ang atin pong pag-aaral po ngayon? At kung malinaw po sa inyo mga kapatid, kayo po ay mag-message po sa akin. Okay? Meron po ditong nag-message si Sister Tess Mampunsit Paredes. Good morning, Pastor Dizon, and God bless your ministry. Pilit nila dahil sarado ang kanilang mga isip. Talaga. Okay. Marami talagang mga tao, mga kapatid. Oh, mayroon daw huwag magalit. Huwag daw magalit. Tama naman. Huwag magalit kayo. Alright. Sige mga kapatid, mag-comment po kayo kung ano po ang sinasabi ng inyong puso at alam ninyo ayon sa inyong ding pag-aaral. Totoo ba na ang ipinanganak ni Maria ay Diyos at siya ina ng Diyos? Pakisagot mga kapatid. Ano ba ang tama ayon sa Biblia? Ipinanganak si Jesus bilang tao, ipinanganak siya bilang Diyos? Sige, kayong sumagot yan mga kapatid. Number 2, ito yon. Immaculate Conception. Mary was conceived without original sin. Ito na naman, isang malaking mali na naman ito. Anong ibig sabihin ng Immaculate Conception? Ako mga kapatid, maraming mga taong deboto sila dito sa Immaculate Conception. Pag sinabing Immaculate Conception, ito yon. Ayon po sa Britannica, Encyclopedia Britannica, Immaculate Conception, Roman Catholicism, ito ang kanilang meaning. Ayon po sa Wikipedia, the Immaculate Conception is the belief that the Virgin Mary was free of original sin. Ibig sabihin, buhat nung siya binuntis o ipinanganak, wala siyang kasalanan daw. From the moment of her conception. Nung ibinuntis pa lang siya ng nanay niya, wala siyang kasalanan. Kita niyo mga kapatid, ang nanay niya may kasalanan nagbuntis. Tapos yung ibinuntis, walang kasalanan. Samantala, ang doktrina ng Iglesia Katolika kung bakit daw nila binibinyagan ang batang maliliit, kasi sa tiyan pala ng nanay, may minana ng kasalanan. Bakit pagdating kay Maria, ang nanay may kasalanan, si Maria ang walang kasalanan?
O di parang nilunok na lang din yung doktrinang katulad ng ganito. Tuloy tayo. Dito naman sa Oxford English Dictionary, mga kapatid, itong sinabi, the doctrine that God preserved the Virgin Mary from the taint of original sin from the moment she was conceived. It was defined as a dogma of the Roman Catholic Church, 1854. So, sino pala ang gumawa lang, mga kapatid, ng doktrinang ito? Ayon po, mga kapatid, sa Oxford Dictionary of Current English, ang gumawa lang pala ng doktrina o dogmang ito, dinefine lamang nila noong 1854 na si Maria ay hindi nagkasala, hindi binuntis na makasalanan, at hindi rin ipinanganak na makasalanan. Ito'y kontra na sa Biblia. Bakit? Tuloy natin muna. Ayon po sa Britannica, Encyclopedia Britannica, ito ang nangyari. Immaculate Conception, Roman Catholic dogma, asserting that Mary, the mother of Jesus, was preserved free from effects of the sin of Adam. Ibig sabihin, si Adam may kasalanan, si Eva may kasalanan, lahat ng mga anak tulad si Abraham, Isaac, Jacob at iba pa, si Moses at iba pa, lahat may kasalanan, si Mary lang ang ipinireserve ng Panginoon. Saan mabasa kaya ito sa Bible? Anong bersikulo kaya mabasa yan? Or kahit sabihin nating tradisyon pa. Ito, mga kapatid, marami talagang mga taong grabe kung gumawa ng doktrinang pagkalayo-layo wala sa Biblia. Saan mabasa sa Biblia na si Mary ay walang original sin? Samantala, kung ating babasahin, si Mary, kinikilala niyang sumasama sa Diyos, at siya inililigtas ng Diyos. Bakit siya ililigtas? Kasi mamamatay, kasi siya may kasalanan. Basahin natin yan maya-maya. General acceptance in the early church, pakinggan niyo, mga kapatid, of Mary holiness, especially after Mary had been solemnly declared to be the mother of Jesus. Kita niyo yan? Ay sino lang po ang gumawa nito, mga kapatid? Ginawa lang po ito ni Pope Pius IX. Noong 1854 by Pope Pius IX, according to his papal bull, kanya pong sinignify na si Mary ay libre, walang kasalanan kahit pa noong siya ay ibinuntis. Pero kailan lang nila ginawa ito? 1854. Alright, according to Encyclopedia Britannica, the view that Mary had been spared also from the disposition to evil inherent. Wala siyang evil inherent o evil propensity. In origin sin was not clearly articulated. Hindi ito kilala at kinikilala at malinaw na sinasabi, liban na lamang noong 12th century when considerable debate was centered on English deliberations of Mary Conception. Sila nga mismong mga Katoliko nagdebatehan nga tungkol dito kasi hindi po makatanggap ang marami. Pero nung pronounce po ni Pope Pius IX, ay walang magawa. Close agad ang book. So, mga kapatid, tingnan niyo po sa Romans chapter 3 verse 23. For all have sinned and come short of the glory of God. Sa English, ito ay galing sa King James Version. Sa New Catholic Bible, for all have sinned and therefore, and thereby, are deprived of the glory of God. Tagalog, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pag sinabing lahat, ay di lahat. Mga kapatid, kung si Mary ay walang kasalanan, hindi niya kailangan si Kristong tagapagligtas. Kung si Mary ay walang kasalanan, si Jesus Christ at ang kanyang sacrifice ay walang kwenta para sa kanya. Bakit? Si Kristo kasi pumarito para sa makasalanan. Eh kung si Maria walang kasalanan, ang hirap unawain, ano? Si Kristo pumarito sa sanglibutan para ang sanglibutan iligtas, pero meron palang isa walang kasalanan. Si Maria lang. Kaya mga kapatid, yung Immaculate Conception na doktrina
ay hindi po totoo. Wala sa Bible. Liban lang kung ang sinabi ni Apostol Pablo, mali. Liban lamang sinabi ng Diyos Ama, mali. Liban lang sa sinabi ni Moses, mali. Sabi ng Biblia, lahat ng tao ay nagkasala. Tao ba si Maria? Yes! Yes naman. Pwede ba namang manganak ang aso ay panganak tao? Hindi po pwede yun. Si Maria ay taong nanganak ng taong si Jesus Christ. So ito agad kontra agad sa Biblia, hindi po tumama. Tingnan niyo mapatid, sabi ni Mary. Luke chapter 1 verse 46. At sinabi ni Maria, si Maria mismo ang nagsabi nito, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon. Ano daw? He praised God. And he glorified God in his soul. Verse 47, at nagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Ano daw si Jesus Christ para sa kanya? Tagapagligtas. Bakit siya ililigtas? Kung wala naman pala siyang kasalanan. Bakit siya hingin ng tawad at patawarin kung wala naman siyang kasalanan? Therefore, yung doctrine ng Immaculate Conception, ayon sa Biblia, hindi talaga tatama. Si Maria na nga mismong tumawag sa Panginoong tagapagligtas. Ang tao ay nangangailangan ng kaligtasan sa tagapagligtas. Si Kristo tinawag tagapagligtas upang ang tao ililigtas buhat sa kasalanan. Ngayon kung si Maria ay exempted, sana sinabing si Kristo ay paparito upang iligtas ang lahat ng makasalanan, exempted lang yung nanay ko. Na walang ganon. Talatang 48, sapagkat nilingap niya ang kababaan ng kanyang alipin. Mismo si Maria ay umangkin na siya'y alipin, nangailangan siya ng tagapagligtas, gusto niyang maligtas, gusto niyang mapatawad, gusto niyang magkaroon ng buhay na walang gan. Ano pa siya'y natuwa at sinabi niya, nilingap siya ng Panginoon at ang kanyang kaluluwa ay dinadakila ang Diyos. Malinaw po yan. O ito, number 3. Perpetual virginity. Kita mo, grabe yung babae nito, ano? Akin pa nga kapatid, nilagyan ng yelo. 3 talaga ito. Perpetual virginity. Mary was a virgin, number 1, before siya nagbuntis kay Jesus. During nung si Jesus ay binuntis niya. And after na siyang nanganak, buntis siya at after nanganak, siya mga kapatid ay virgin pa rin. Totoo ba ito? So ibig sabihin si Mary at saka si Joseph bilang mag-asawa, wala po silang sexual contact na nangyayari. Kasi bakit? Before, during, and after, virgin pa rin siya. Wala ba siyang karanasan na nanganak pa siya uli? Wala ba siyang karanasan na nagkaroon ng mga anak? Kasi si Mary daw, before nagbuntis, virgin. During pregnancy, virgin pa rin. Nung nanganak na, mga kapatid, sa pagkalam ko, pagka nanganak ka, hindi ka virgin eh. Di po ba? Alangan naman nung nanganak, virgin pa rin. Ano ang sabi ng Biblia? Pakinggan po niyo mga kapatid. Matthew 1:25. At hindi nakilala siya hanggang sa may panganak ang isang lalaki. Ibig sabihin, walang contact si Joseph at Mary hanggang may panganak ang isang batang lalaki. At tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus. So, ikat English ito pagkasabi. But he had no sexual relations with her. Sino itong her? Si Mary. Sino itong he? Si Joseph. Before she gave birth to her son, and Joseph named him Jesus. Ang sinabi ng Biblia, before lang. Ang sinabi naman ng Iglesia Katolika, 3. Before, during, after. Sino ang masunod? Siyempre, Biblia. Sabi ng Biblia, before lang. Nung binuntis niya ang Panginoong Jesucristo, okay, before,
niya ito, mga kapatid, ipinanganak, isa siyang birhin. Siya po'y sinukuban ng kapangyarihan ng Santong Espiritu at ipinanganak at galing sa sinapupunan, dala-dala niya ang Kristo. Ang sinabi ng Biblia, before. Pero sa Roman Catholic, tatlo. Before, during, and after. Ibig sabihin, nung nanganak na, virgin pa rin. Totoo po ba ito? Ito, mga kapatid, sabi ng Wikipedia. The perpetual virginity of Mary is a Christian doctrine. Doctrine yan ng Roman Catholic. That Mary, the mother of Jesus, was virgin. Tatlo talaga to eh. Before, during, and after birth. The birth of Jesus. So mga kapatid, kung inyo pong titingnan, ito, tatlo to eh. Okay? Galing po sa doctrine of the Catholic, tatlo, before, during, and after. And then, ayon po sa Encyclopedia Britannica o Encyclopedia Wikipedia, tatlo din. Pero ang tanong, totoo ba na si Jesus Christ lang ang kanyang ibinuntis at ipinanganak at kahit nanganak na virgin pa rin siya? At wala ba siyang ibang mga anak na lalaki o babae? Tanungin natin ang Bible. Isang panahon noon si Jesus Christ ay nanggamot, nangaral, kasama ng kanyang mga alagad. May mga taong nagsabi sa kanya, Jesus, nandyan ang nanay mo at mga brothers mo. Ito ngayon mga kapatid, verse 46. Matthew 12:46-50. While Jesus was still talking to the crowd, his mother and brothers stood outside, wanting to speak to him. Someone told him, your mother and brothers are standing outside, wanting to speak to you. So siya po pala ay may mother at meron din siyang brothers na gustong makipag-usap kay Panginoong Hesus. Bagamat si Jesus Christ ay nagsabi din siya in the spiritual realm of it, study, ay sinabi niya, ang gumagawa sa kalooban ng aking ama ay siyang aking ina at aking mga kapatid. Pero literally, talagang may nanay siya. Literally, may mga brothers siya. Hindi lang brothers, may sister pa eh. Tingnan niyo. Ito siya Matthew 12. Ito Matthew 13. Is not this carpenter, nagkagulo-gulo ng mga tao, si Jesus nagpakita ng maraming mirakulo. Siguro mga kapitbahay niya itong iba't nakakita sila kay Jesus eh. Noong panahong kabataan pa niya, ito pang sabi. Is not this carpenter's son, is not his mother called Mary? And his brethren, number 1 ang pangalan ng kanyang mga kapatid, siblings niya, si James, Joseph, Simon, and Judas. 56. And his sisters, plural to. So ibig sabihin, malaki-laki pamilya ito ni Jesus Christ. At hindi lang isang bisis nanganak si Maria, kundi nanganak pa siya ng 4 na bisis, mga lalaki, at di ko alam kung ilan itong sisters na to. And they not all with us, whence then hath this man all these things? Nagulat yung mga tao eh. Hindi ba itong nagpagaling ay anak ito ng karpintero? Na ang tatay niya si Joseph, nanay niya si Mary, at ang mga kapatid, talagang in-identify eh. Di ba si James yung brother niya, si Joseph, si Simon, si Judas, at mga kapatid niyang mga babae, di ba yung mga kapatid niya kasama natin? Ibig sabihin, siguro isang nayon lamang sila. Si Jesus Christ, mga kapatid, may mga kapatid lalaki at mga babae. Kaya kung sasabihin mo si Jesus Christ ay si Mary, noong before siya nagbuntis, virgin, pwede yun. Nung siya po, mga kapatid, ay nagbuntis, virgin din siya, pwede yun. Pero nung after na nanganak siya kay Jesus Christ, virgin pa rin, hindi na siguro. Lalo na kung sabihin mo, after na nanganak siya kay Jesus Christ, virgin pa rin po siya at wala nang iba pang ipinanganak. Ito mga kapatid ay isa pong dapat i-correct na klaseng doktrina. Anyway, pronounced by the Pope lang naman ito. So, pang-apat tayo. So, yun po yun mga kapatid. Pang-apat, assumption. Mary was taken body
and soul into heaven. Mary is given prominence in the Catholic Church as a humble servant of God. Number 4, si Mary daw, katawan at kaluluwa, dinalang langit. Totoo naman kaya ito? Pakinggan niyo mga kapatid. Mother of the mystical body of Christ. But she, Mary, also went to heaven after death, and that she subsequently remained in heaven. Kita niyo yan? Until Pentecost. So si Mary pala, nung namatay, dinala sa langit, nanatili sa langit hanggang Pentecost, having immortalized in her full bodily form. Saan kaya sa Bible ito mabasa? Sabagay, pati yung araw ng Sabado, pinalitan na ng linggo, wala naman sa Bible eh. Sabi ko nga sa inyo, hanggang ngayon, hinahanap ko kay Mr. Talibong. Okay? At saka sa pare na si Gitgano, saan mabasa sa Biblia yung 10 Commandments ng Roman Catholic na mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin? Anong aklat? Anong chapter? Anong verse o anong mga verses? Wala yun eh. Wala yan sa Bible. Pero baka sakaling meron. Liban lang kung magpagawa na naman sila ng sarili nilang Bible. Now, saan mabasa sa Biblia na si Mary dinala sa langit, bodily and soul, at siya nanatili sa langit until Pentecost, at siya po'y naging immortal kasi na-immortalize siya in body form. Saan ito sa Bible mabasa? Walang question na ibinuntis niya ang ating Panginoon at ipinanganak. I'm happy for that. Ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Pero kung dagdagan na, ay ibang storya na po yan. Atin lang pong ikinokorek ito. Ikalawa, atin lang po mga kapatid ibinabase sa salita ng Diyos. Kasi liban sa salita ng Diyos, salita na lang ng tao yan. Diba? 1854 na lang yan. Ni Pope Pius IX, siya ang nag-declare na si Mary nga ay walang kasalanan at siya ay birhin before, during, and after ng Roman Catholic Church na lang po yan. So mga kapatid, ito po, makita din po sa Wikipedia. The Assumption of Mary is one of the 4 Marian dogmas of the Catholic Church. Pope Pius XII defined it on November 1, 1950 in his Apostolic Constitution, Munificentissimus Deus as follows. So mga kapatid, yun pong virginity of Mary, before, during, after, si Pope Pius IX. Pero nung si Mary ay umakyat sa langit, 1950 na lang, si Pope Pius XII na naman. Okay? So yung declaration na Immaculate Conception, ito po 1854. 1854, pero noong 1950 November 1, ibang Pope na naman ang nag-declare ng Assumption, pagpunta ni Mary sa langit. Ayon po sa Wikipedia, Eastern Christians believe that Mary died a natural death, that her soul was received by Christ upon death, okay? That her body was resurrected after her death, and that she was taken up into heaven bodily in anticipated of the general resurrection. Natanong ko sa inyo, saan mabasa sa Biblia ito na si Mary ay binuhay, dinala sa langit, tinanggap ni Jesus, at siya po ay na-immortalize? Saan sa Bible yan? Liban lang kung wala sa Bible yan, kwento-kwento at tradisyon na lamang po yan ng tao. Ito pong the Assumption of Mary is one of the 4 Marian dogmas of the Catholic Church. Sinong may gawa? Si Pope Pius XII. Defined it on November 1, 1950. Malinaw po yan. Pero tingnan nyo nung sinabi po ng 1 Tesalonica 4:15, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mga una sa anumang paraan na sa mga nangatulog. 16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit. Pakinggan yung maigit mga kapatid.
na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakap ng Diyos, at ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Si Mary ba ay namatay in faith of God? Yes. Therefore, si Mary, bubuhayin pa sa pagdating ni Kristo. Hindi po sinabing si Mary, binuhay na una, tapos dinala sa langit, tinanggap ni Jesus, doon sa langit, inimortalize siya. Walang ganon sa Biblia. Ang sinabi ng Biblia, lahat ng nangamatay na mananampalataya kay Kristo sa Diyos, sa pagparito ni Kristo, bubuhayin pa lamang. Hindi yung nauna na sa langit. Walang ganon, kapatid. So sana po, malina po sa inyo yan. Sana po, mahalaga po na ito'y inyo pong pag-aralan natin mabuti. Sabi po ni Romeo Fontanilla, Pastor, talagang napakasakit tanggapin ang katotohanan. Dahil ito ang matagal na nilang paniniwala, ayaw buksan ang isipan sa katotohanan. Ang taong gustong matuto ng katotohanan, hindi masakit. Kasi katotohanan ang hinahanap niya. Dapat nga siya magpasalamat. Bakit? Nakita na niya katotohanan. So mga kapatid, sa pagparito ng Panginoon, bubuhayin pa. Hindi yung nauna na ang isang tao patungong langit. At saka kung totoo man yan, hindi naman ako manghihinakit. Magpasalamat ako. Pero ang tanong, saan yan sa Biblia? Kasi liban mabasa natin sa Biblia, liban turo ng Biblia, mga kapatid, ay gawa na lang po ng storya ng tao yan. So, atin pong i-recapitulate, atin pong isum up. Ang Theotokos, doktrina ng Iglesia Katolika, na si Mary ay nanganak ng Diyos, kaya nga siya Mother of God, ito ay hindi totoo. Number 2, perpetual virginity of Mary. Ibig sabihin, before siya nagbuntis, during nagbuntis, kahit nanganak na, virgin pa rin. Tapos nanganak na ng 4 na mga lalaki at mga babae, virgin pa rin. Ayan ang doctrine ng Iglesia Katolika. Ewan ko kung paano tanggapin yan. Number 3, Immaculate Conception. Si Maria ay walang kasalanan nung ibinuntis ng nanay. Pero yung nanay na nagbuntis sa kanya, may kasalanan, tapos yung ibinuntis, walang kasalanan. At itong si Maria nung ipinanganak na, nagdalaga na, nabuntis din, walang kasalanan, hanggang namatay, walang kasalanan. Kung totoo ito, disensanay si Maria hindi magsabing, ako'y pumupuri sa Diyos na aking tagapagligtas. Siya mismo kumikilala na ang Panginoon tagapagligtas niya. Kasi kung wala siyang kasalanan, disensanay hindi niya siya sinabing, nagpapasalamat siya sa kaligtasang dala ng Panginoong Diyos. At kung sabihin natin si Maria ay walang kasalanan, kontra na ito sa sulat ni Apostol Pablo, lahat ng tao ay nagkasala. Pang-4, assumption of Mary. Si Mary nung namatay, una mo na ang kaluluwa, tinanggap mo na sa langit. Nung siya inilibing, kinuha naman ng kanyang katawan, na-immortalize, dinala sa langit, tinanggap ni Jesus. Ito mga kapatid ay wala akong problema. Tanggap ko ang lahat ng ito kung totoo. Tanggap ko rin ang lahat ng ito kung nasa Biblia. Pero kung wala sa Biblia, itong lahat ng ito, gawa na lang ng tao at ang mga doktrin ito ay non-biblical teaching. Ibig sabihin, wala sa Biblia at hindi po turo ito ng kasulatan. I'm so sorry po mga kapatid, pero yan po ang kasagutan ko sa katanungan na ipinadala po sa atin. Ano po daw ating masasabi dito sa Catholic doctrine? So ang Biblia ang dapat masunod, ang Biblia ang dapat matupad, hindi kung anong gusto natin at ano ang kuro-kuro natin. So mga kapatid, ang mga teachings pong yaon ay non-biblical. Na ngayon ako may tanong sa inyo mga kapatid, ibalik ko naman. Ano naman sa inyo pong palagay? Palagay lang muna tayo ha, sa inyong pagkaunawa at sa inyong pong pagkaalam. Ito po ba ay malinaw sa inyo mga kapatid? Ito ba mga kaibigan, kahit po kayo hindi mga Seventh-day Adventist, marami pong nagko-comment mga kapatid na mga hindi Adventist, lalo tigit sa ating YouTube channel.
Huwag niyo pong kalimutan, GCAM Ministry, type po ninyo, nandoon po ang lahat ng ating mga video, mga kapatid. So sana naman ay nasagot po ang katanungan itong pinadala po sa atin. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, huwag niyong kalimutan, ilagay inyong pangalan, taga saan po kayo, at ano po ang inyong katanungan o ano po inyong sikta denominasyon, inyo rin pong ilagay para alam kong sagutin. Ayon din po naman kung makilala ko at ma-identify kung anong klaseng tao o pananampalatayang meron po kayo. Yun po yung request ko lamang sa mga nagtatanong. Marami pong salamat, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan. Huwag niyo pong kalimutan, suportahan po ninyo. Salamat po sa nagpadala ng may narinig ako kanina, may nagpadala mga kapatid ng tawag nito, ng stars. Salamat po sa mga nagpadala ng stars mga kapatid. Ang Panginoon po ang patuloy magpala po sa inyong lahat. Okay? Okay, si Aaron Selda. Oy, nakikinig po mga kapatid. Galing po sa Lacar, Luta City. Sa Negros ito. Sa Negros ito. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong pong pag-ibig. Salamat po sa mga katotohanan. Salamat po na ikinarian at di nyo kami pinababaya. Salamat, Panginoon, na ikay Panginoon at Diyos na mapagmahal. Salamat sa lahat-lahat ng mga ito. Aming dalangin, Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain, gabayan kami, at marami pong salamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mahal ko mga kapatid, marami pong salamat sa inyo pong panunood at patuloy pong pagsuporta sa ating pong Jesus is Coming Mass Media Ministry. Ako po inyong kapatid kay Cristo Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. ay nagpapasalamat sa inyong lahat. In behalf din po naman kay Brother John Tuparan Reyes, na siya pong ating nasa technical side, at kanyang misis po ay pinasasalamatan po namin kayong lahat. Marami pong salamat and God bless us all. Inyong napakinggan ang Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. At muli pa po ninyong mapapakinggan Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. Jesus is Coming Again program.